Hello everyone! Welcome back to my channel. This is your friend Yolanda Kitchenomics. Gagawa po tayo ng pandi munggo. Yan ang ating recipe para sa araw na ito. At ang sarap po talaga ng ating recipe na ito. At try nyo po yan. Bagong bake po yan. At napakainit pa. Kita nyo naman kung gaano kasarap. At ang sarap ng feeling ng munggo. Yan ang ating gagawin ay 1/4 kilo of munggo. Yung pula. Yan. Overnight natin na ibabad para maluto po natin ng mas maayos at mas mabilis. Then after po maluto, lagyan po natin ng 1 cup of condensed milk at maglagay po kayo ng sugar if gusto nyo pong maglagay. Yan ang ating yummy munggo filling. Yan. At umpisan po natin yung ating paggawa ng dough. 3 and 1/4 cup of all-purpose flour. Yan, lagyan ng 2 teaspoon of instant dry yeast. Yan, haluin. Maglagay po tayo ng butas sa gitna para mailagay po natin yung ating 1/4 cup light brown sugar at 1 teaspoon of salt. Then, ang ating 1 swak pack of powdered milk. Yan, pangpasarap na ating milk. And 1 cup of water. At syempre, 1 egg, yung large. Then, haluin natin. Yan. Katapos, i-mix together. Yan. Napakadali lang po ang ating paggawa ng ating pandi munggo. Then, lagyan natin ng 3 tablespoons of butter. Yan, yung soft butter. After natin yan, ready for masa. Masahin po natin gamit ang ating kamay. It takes patience para magawa po natin to ng ilang minuto. At least mga 12 to 15 minutes natin to na napakinis ang ating dough. Then, sa working surface ninyo, lagay kayo ng oil o kayong kamay nyo, rigyan nyo ng oil para hindi po mag-sticky sa kamay ninyo yung dough. Then yan, hand knead natin hanggang sa maging smooth. Yan, pasensya lang po. Kailangan po tayo talaga ng pasensya habang ginagawa ninyong inyong dough. Pero as in, napakasarap po ang ating recipe. I-try nyo po itong ating pandi munggo. Yan, napakadaling gawin at mura lang po yung ingredients. Affordable na merienda para sa ating pamilya. Yan. Then after nating mapakinis na ganyan, dapat smooth, elastic, not easily break. Then, huwag kakalimutan maglagay ng little oil. Yan. Mag-apply lang po tayo ng konting oil sa ating dough. Yan, ilagay po natin ito sa mixing bowl. Yan. Yan, wag la rin po kakalimutan lagyan ng oil yung inyong mixing bowl. Konti lang, lagyan ng oil. Then, ilagay natin dito ang ating minasa na dough para sa ating munggo, pandi munggo. Then, cover with cling wrap or pwede rin po yung cloth. At hayaan po natin mag-rest hanggang sa magdoble po yung ating dough. Then after mga 1 hour sobra, ganyanan po, meron na tayong yan. Punch natin yung air, yung hangin. Yan, ilipat natin ito sa ating working surface. At i-divide po natin according po sa laki na inyong gusto. Yan. I-flatten natin ng ganyan din sa gitna. I-stretch natin ng ganyan at yan. Dahan-dahan lang po natin na i-form hanggang sa mabilog natin ng ganyan. I-stretch natin para madali po natin ma-divide yung ating gagawin na pandi munggo. Yan. Gamit po ng cutter, dough cutter. Then, i-divide po natin ng naayon po sa ating gusto na laki. Yung iba, pwede 50 grams to 60 grams. Yan, nakagawa po dito tayo ng 20 na pandi munggo po yung ating nagawa dito.
Yan, yung iba gumagamit po ng timbangan. Then ang ating filling na nagawa, ganyan, di ba po ang sarap? Yung pulang munggo po yung ating ginamit. Then lahat po yung mga dough natin is bilugin po natin ng kagaya ng parang bola para madali po natin itong ma-flatten later. Yan, napakadali lang po. Yan, ganyan lang. Then, after na po nating mabilog lahat, i-flatten po natin gamit po yung rolling pin. O kung wala kayong rolling pin, pwede po yung inyong sariling kamay. Pwede na rin po ninyong i-flag-flat. Kanya-kanya na po tayong diskarte kung wala po tayong mga gaanong kagamitan sa bahay na ginagamit sa pag-baking. Yan, then maglagay po na tayo ng munggo sa center ng ating dough. Then, pinch natin yung edges para masarahan po natin ng maayos yung ating gagawin na pandimunggo para hindi po bumuka. Yan. So, yan. Twist po natin ng ganyan hanggang sa masarahan po natin ng maayos. Then, ipa-flatten ulit po natin gamit ang rolling pin o kaya yung kamay natin. Pwede rin po. Ganyan. Then, mag-prepare po tayo ng baking dish natin or baking tray natin na nalagyan po natin ng oil or shortening. O kaya nalagyan natin ng sinasabing grease your baking pan. Then, don't forget yung egg wash natin. Yan. Maglagay po tayo, tusukan natin ng ganyan gamit ang tinidor. Yan. Pag maglagay po tayo, mag-allow po tayo ng space bawat isa. Yan. So, maglagay na po tayo ng egg wash. Bake in a preheated oven 190 degrees Celsius for 25 minutes. Yan. $25 minutes na pag-bake. Yan. Then after 25 minutes, yan na pong ating fresh from the oven na pandimunggo. Wow! Hot pandimunggo. Dahil napakainit po niyan habang ako'y tinitestingan po natin yung ating ginawa ay mainit. Yan. Halos mapasok po ako yan. Oh. Tignan nyo. Diba? Ang sarap nito at sana po nagustuhan ninyong ating recipe at thank you for watching. Until next time, have a nice day.